Good morning, my name is Jeremy. I'm not a doctor, I'm not a health professional. Talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Itsura ko parang pagod na pagod. Kaya. Kasi alam niyo, part 2 pala ito dun sa gagawin kong kahapon na, kanina, no morning. Punta ako Quezon kahapon. Tapos, maaga ako natulog, siguro mga alas 7 tulog na ako. Nagising ako ng 12:30. Ang plano ko sana, 6 AM umuwi. Ang dami ko ng tulog. Sabi ko, parang energized na ako So, mga 12:30 umuwi ako. So, alas 3 ako dumating, tulog ako ulit. Sabi niya, itsura. pag sobra tulog at pinaghalong pagod, yan yun. Anyway, sige, tuloy natin yung kahapon. Kahapon, pinaliwanag ko yung sagot sa tanong na bakit parang hindi naman ako nag-iisip pero sinusumpong ako ng anxiety ko. Okay? Bakit ganon? Okay? Kasi nga tatlo yan, thoughts, feelings, behavior. Okay? Thoughts, feelings, behavior. Kahapon nag-discuss ko lang yung thoughts saka feelings, no? Ngayon sasamahan natin ang behavior. Okay? Kasi importante, no? Importante. So, una, konting review lang. Ang anxiety pwede manggaling sa thought. Halimbawa, nag-isip ka ng something na baka hindi na mawala itong anxiety ko, baka forever na to, habang buhay na to. So, nag-feed ka ng mga catastrophic thought sa sarili mo na not necessarily true. Hindi po siya katotohanan. Okay, so may mga tao na may anxiety disorder na maayos na sila ngayon. Pero yun yung pinagdaanan nila dati. Hirap na hirap sila. Pero ngayon, ayos na sila. In fact, yung ibang mga followers dito na ma-manage na nila, unlike yung dati na talagang hirap na hirap sila. So, paano nangyari yun? No? Nagkaroon sila ng kaalaman. Okay? So yun, sa thought. Babantayan nyo dyan yung mga distorted thought ninyo. Ang importante kasi dyan, tatanungin yung sarili ninyo ngayong oras na ito, ako ba ay nasa danger or wala? Okay? Usually kasi ang simptomas lumalabas yan, no? Kapag nasa real danger. Okay? Kapag nasa real danger, pero ang problema kasi natin, perceived lang, ginawa lang ng utak natin at pinaniwalaan. So, lumalabas ang simptomas. Actually, hindi mo na nga tatawaging simptomas siya kasi realidad na kailangan mo nang tumakbo mula sa sunog. So, energize ka. Yung nararamdaman mo na yon, hindi mo na siya actually mapapansin kasi nasa totoong danger ka. So, pag may sunog, bibilis yung takbo ng utak mo, yung puso mo, bibilis yung tibok, mag-inhale, exhale ka na kasi nagre-ready ka na para tumakbo, no? Para iligtas yung sarili mo. So, hindi mo na mapapansin nyo kasi may totoong sunog. Kaso ngayon, wala namang sunog, diba? Sa atin. So, ngayon, natatanungin mo sa sarili mo, kapag nakaramdam ka ng anything, ikaw ba ay nasa life-threatening situation? Ikaw ba ay nasa real danger? Okay? Kung pakiramdam lang at wala ka talaga sa real danger, then, sabi mo sa sarili mo, anxiety lang to, adrenaline lang, cortisol, mga epinephrine, no? Yan yung mga chemical na nagpapalabas ng mga simptomas mo. Pero kung nasa real danger ka talaga, halimbawa, sabihin natin, masakit talaga yung puso mo, no? Masakit talaga yung puso mo, baka nga pwedeng heart attack, okay? Pero, then again, kunyari kagagaling mo lang ng isang linggo sa doktor, sa cardio mo at sinabing wala kang sakit at nakaramdam ka, maraming rason. Maaring GERD nga lang, no? Acid. At kaya importante yung relationship nyo sa doktor. Kaya importante nagpapacheck up kayo para kung dumating man yung sakit ng dibdib, halimbawa ako, madaling araw, no? Gumigising ako dahil sa hapdi ng dibdib ko, sasamahan pa yan ng hirap sa paghinga kasi yung acid nga umaakyat, may epekto siya dun sa aking lalamunan, pati dun sa paghinga ko, no? Pati sa daanan ng paghinga ko kasi umaakyat nga yung acid. So nararamdaman ko na parang hirap ako huminga. Pero ngayon, anxious pa ba ako kapag nangyayari yun? Wala, normal na sa akin yun. Gigising ako ng umaga, sakit na dibdib ko, gaganyan ako, tapos susubukan kong dumigay, hindi ako makadigay talaga niyan. So
ang gagawin ko, lalagukan ko ng malaking tubig. Ayan, tapos ramdam ko, tapos bigla akong magbe-burp. Ganun lang yung routine ko. So, hindi na ako ninenervyos, hindi na ako miserable. Pero dati, nung mga hindi ko pa naintindihan yan at hindi pa kumpleto yung mga check-up ko sa doktor, kasi sabi niya, GERD lang, paliwanag. Nako, diretso ako ER agad. Okay? So, yun ang gagawin natin sa, no? Kapag, ang tanongin mo sarili mo, ikaw ba ay nasa totoong danger? Ikaw ba ay nasa sunog? Ikaw ba ay nasa hold up? Ikaw ba ay nasa aksidente? Ikaw ba ay mamamatay sa oras na yun ng may external na factor? No? Kung wala, then sabihin natin anxiety lang. Again, ito ay para sa may mga anxiety lang, no? At yung sinabi talaga ng doktor na wala silang sakit, kasi hindi natin alam, may sakit ka pala talaga, diba? Kaya importante, kaya itutulak ko talaga sa inyo na magpa-check up sa doktor. Yan. Ever since, sinasabi ko lagi yan, no? Kasi hindi mo pwedeng i-diagnose mo lang sarili mo. Okay? So, ganun lang. Also, isa sa mga pwede mong paraan, no, kapag nanggagaling sa isip is maging observer ka. Mag-shift ka ng pagkatao mo. Parang kunyari, sabi mo, parang kunyari, doktor ako ngayon. Sige. Bakit mo sinasabi na mamamatay ka? Ano yung mga ebidensya na mamamatay ka? Okay? Or sabi mo sa sarili mo na as an observer, yung katawan ko, yung utak ko, nag-iisip siya ng catastrophic thought. Nag-iisip siya, pero not necessarily true. Wala siyang ebidensya, wala no anything. In fact, ilang years nang ganyan yung ginagawa niya sa araw-araw. Ganyan yung utak ko. So, hindi ikaw, kundi yung utak mo. Gets mo? Kasi, pag inilalabas mo yung sarili mo sa katawan mo, naiintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Parang you as a kasi ganito yan kunyari, ang role ko, kunyari artista ako, ang role ko ay doktor. O pag ang doktor ako role ko, sige, okay, tingnan natin. So pati yung mga pagtatanong mo, pati yung gesture mo, parang kang doktor as a role. So ganun gagawin mo, role mo, sige, doktor ka or scientist ka. Kailangan kasi laging may ebidensya Tandaan niyo, hindi lahat ng naiisip ay totoo at hindi lahat ng nararamdaman ay at iisipin mong masama, totoo rin. Okay? Tandaan nyo na, hindi porket nararamdaman at naiisip ay yun na yung katotohanan. Okay? Kasi, ibig sabihin ganito, mamatay ako. Hindi ka mamamatay. Ilang araw-araw na ginagawa ng Diyos, namamatay ka ba? Hindi, di ba? Pero pinaniniwalaan mo yun. Kaya talaga nagpapanik ka. It's really how you respond to your symptoms. No? Okay? So, yun yung sa pag-iisip natin. Haba, ano? Ngayon, sa feelings naman. No? Sa feelings. Yun na nga. Kulang ka sa tubig, kulang ka sa tulog, gaya nga ng kwento ko kahapon sa video, may hangover ako, sama talaga ng pakaramdam ko. Yung bang, alam niyo yung mga nag-hangover, sinasabi nila, di na ako ulit, di na ako inom. Ganun yung pakaramdam ko kahapon. So dahil ganun yung pakaramdam ko, na-trigger yung anxiety ko kasi baka mamatay nga ako, mamatay nga ako. So you see, nanggaling muna siya sa feelings, tapos pinag-isipan mo. Okay? So ano ang gagawin? Hindi iisipin natin na hindi porket nararamdaman natin, no, na masama, mamamatay tayo. Okay? Lalo na kung may pinanggagalingan. Kulang sa tulog, gutom, diba? Minsan mga tao gutom, masakit ulo, uhaw, hindi uminom ng tubig, no? Dehydrated. Yun, walang tulog. Ano pa? Sobra sa kape, sa energy drink, sugar, no? Kumain ka ng maraming cake, chocolate, na hindi dark chocolate. Ang dami, no, na factors na pwedeng sigarilyo, no? Ano pa? Na nagpaparamdam muna sa'yo ng pangit and then mag-a-anxious ka. Okay? But not necessarily you are in danger. Okay? You are in danger. Kaya ng katawan natin mag-heal. Kaya ng katawan natin yan. Okay? Yun yung katawan. Ngayon, punta tayo sa behavior. Yung behavior, ito ang nagiging problema natin kadalasan. Kasi kung ang behavior mo ay umiiwas ka sa simptomas, meron ba traffic? Umiiwas ka sa simptomas, takot
ka, no? Well, yung takot mo, yun nga, umaalis ka, hindi ka lumalabas ng bahay. Okay, umiiwas ka sa grocery, merong ano sa ano, may rally, ano ba to? Okay? Sige. Yun na nga, yung behavior mo na hindi pag-alis sa bahay, hindi ka umattend sa mga party dahil sa anxiety mo, hindi ka nag-grocery, hindi mo hinatid yung anak mo sa school, kadalasan ganyan, kasi nga dahil sa takot, then yung behavior na yan ang nagpapatunay, no, sa katawan ninyo at sa utak ninyo na totoo ngang may problema. Okay? Na totoo ngang may problema. Yun ang nagiging behavior mo. So pag ganun na yung behavior mo, nagsosolidify, nagsosolid sa utak mo na totoo nga may problema, totoo nga nasa danger ako, buti na lang umuwi ako, kasi kung hindi ako umuwi, baka namatay na ako dun sa labas. Okay? Kasi kung hindi ako umuwi, baka namatay na ako sa labas. Buti na lang, niligtas ko yung sarili ko. So, yung pagligtas ko sa sarili ko, umuwi ako. So, yun yung tinuturo mo ngayon sa utak mo na tuwing makaramdam ka ng ganon, ang security mo ay dapat makauwi ka sa bahay. Or, hindi ka na lang talaga lumabas. Yun ang nagiging problema. Na in reality, tatanungin kita, ano ang nangyari sa'yo sa loob ng bahay mo at versus doon ka lang sa labas na yon? Ano, may pinagkaiba ba? May pinagkaiba ba nang nasa labas ka at nasa loob ka ng bahay? Or lumabas ka ng grocery? May pinagkaiba ba na lumabas ka sa grocery at nandun ka sa loob ng grocery? Ano pinagkaiba? Sabihin nyo sa akin. Ikaw pa rin naman yun. Wala naman ding doktor. Walang lumabas ka lang or umuwi ka, pero yung pakiramdam mo nagsubside, pero may ginawa ka bang something sa katawan mo, or may nangyari bang kakaiba na talagang halimbawa, uminom ka ba ng gamot at kumalma ka? Hindi, di ba? Tingnan nyo ha, yung taong nasa loob ng grocery at yung taong nasa loob ng bahay, anong pinagkaiba? Yung lugar lang yung pinagkaiba. Lugar lang. Pero ikaw pa rin yun. Ligtas ka sa bahay mo, pero sa grocery, bakit hindi ka ligtas? Lugar lang yung pinagkaiba. Naintindihan ninyo? Sa grocery ba may leon? Sa labas ba dun sa party may tigre? May rapist ba dun? Versus dun sa bahay mo wala? Anong pinagkaiba? Sabihin nyo sa akin. Ngayon, pag pinatunayan nyo sarili nyo na, ay buti na lang umuwi ako kasi pag nasa labas ako, delikado ako, wala na. Ano ka na yan? Matatrap ka na sa loob. Yun lang tanongin mo sa sarili mo, ano pinagkaiba nandun ako sa grocery kanina, nandito ako sa loob ng bahay? Ano pinagkaiba nandun ako sa basketballan kanina, nandito ako sa loob ng bahay? May leon ba doon? May tigre ba doon? May sunog ba doon? Wala naman. Nag-iba lang ako ng lugar. Ano pinagkaiba? Pero bakit hindi na ako natakot? Okay? Ba't hindi ka natakot? Kasi nasa isip mo lang yun. Gets? Okay? Galit? Okay? So, yun yung kagandahan nun, no? So, you have your thoughts, you have your feelings, and you have your behavior. Usually, yung thought at feeling, yan ang magre-resulta sa behavior. Okay? Sa behavior. Kaya, dapat ayusin natin, no? Actually, talaga, sa totoo lang, nasa response nyo yun. Kung paano kayo magre-react. Kada mamatay ako, pag sinabi mo talaga mamatay ka, or ano itong nararamdaman ko, wala, nasa danger ako, talaga magpapanik ka, lalabas talaga yung simptomas mo. Kailangan mong iligtas yung sarili mo. Pero ang tanong, saan mo ililigtas? Saan mo ililigtas? Sa grocery? Sa basketballan? Sa paghatid mo sa anak mo? Saan mo ililigtas? Diba? Yun, okay? So, kailangan po, alam natin, no? Hulihin ninyo. Ang pinakamaganda, no, solution is magjo-journal talaga kayo. Alamin niyo kung ano yung trigger talaga sa inyo. Okay? Kasi ang thought, tandaan niyo ha, although yun na nga rin yung role ko dyan Actually, hindi lang ako, pati yung mga professional, no? Lalo na yung may cognitive behavior therapy na experience, no? Na therapist. Pero hindi ako practicing, no? Pero I can coach naman. So kung gusto niyo akong kausapin, pwede niyo akong kausapin. Okay, mag-message lang kayo sa akin at pila kayo sa schedule kasi may naka-schedule ng mga tao. Okay? Marami po. So inaayos ko lang, ina-arrange ko lang yung talk
time ko, no? Talk time ko sa kanila. So kailangan po tayo magpa-schedule, okay? Kung ang tanong ninyo sa presyo, pag-usapan po natin. Huwag kayo matakot kasi ito naman ay tulong, no? Ito naman ay tulong sa atin. Yun naman ang goal ko dyan. Kung pwede matulungan kayo lahat, okay? Yung ibang mga first timer, panoorin nyo po muna lahat ng video bago kayo magtatanong sa akin. At kung hindi nyo rin naman ako kakausapin, better, kunyari, kung gusto nyo kausapin yun, saka kayo mag-message sa akin at hingi kayo ng tulong. Pero kunyari, wala naman kayong planong kausapin at gusto nyo lang magtatanong, nandun na po lahat sa video. Lahat pati itatanong nyo pa lang, nasa video na po. Kasi ilang years na yan at paulit-ulit na. Okay? So kailangan nyo lang yung tiyaga na magkaroon ng kaalaman. Kasi sa kaalaman, doon nyo na ma-manage ang inyong sarili. No? So, ganun. Okay? Ano pa? Ay, naku, puno. Sige, sorry. So, yun, no? Pwede. Sorry. So, yun, no? Thoughts, feelings, behavior. So, yun na yung sagot kung bakit minsan, bakit parang hindi man ako nag-iisip. Kasi nga, yung feeling nyo, but in reality, nag-iisip pa rin kayo, no? Nagka-catastrophize kayo. So, babantayan ninyo. Hanapin nyo sa Google, no? Ano yung mga distorted thought, no? Distortion, okay? Distorted thoughts. Yan, mahanap nyo yan, ipapaliwanag sa inyo kung ano. Kahit sa Google, o kahit sa YouTube, hanapin nyo yung mga distorted thought. Baka meron na rin sa Tagalog, tingnan nyo para maintindihan ninyo. Kasi wala na akong time, paliwanag ko kasi yan dati, okay? So with that guys, maraming salamat, bye!